Isang babae na nagngangalang Sarah mula sa UK ang nag-check-in sa isang hotel sa Lake District para magpalipas ng gabi. Habang nasa banyo siya, inaayos ang kanyang buhok at nagre-record ng skincare routine, may napansin siyang kakaiba. Paulit-ulit siyang may naririnig na parang may nasa labas ng pintuan ng kanyang kwarto. Sa una, inisip niyang baka ibang guest lang. Pero habang tumatagal, mas lalo itong nagiging nakakakilabot. Hello? Oh, fucking hell. Malinaw niyang narinig ang isang mahinang bulong sa labas ng pinto. Dahil mag-isa lang siya sa kwarto, agad siyang tumawag sa hotel staff para ipasuri kung sino ang nasa labas. Ilang sandali ang lumipas, inakala niyang dumating na ang staff, kaya binuksan niya ang pinto. Pero pagkapagbukas niya, wala siyang nadatnang kahit sino. Hello? Hello? Habang nakatayo pa siya mismo sa may pintuan at nakasilip sa hallway, bigla na lang muling may kumatok sa mismong pintong nasa tabi niya kahit wala namang tao. Ayon kay Sarah, hindi lang iyon ang nangyari habang nananatili siya sa hotel. Sunod-sunod pa ang mga hindi niya maipaliwanag na pangyayari, kaya naniniwala siyang may kakaiba sa kwartong iyon. Isa nga ba talaga itong haunted room? Kayo na ang humusga. Habang papasok sa isang ospital sa Argentina isang gabi, isang lalaki na nagngangalang Javier ang nakarinig ng katok mula sa likuran niya. Nang lumingon siya para tingnan kung sino ang sumusunod, wala naman siyang nakitang kahit sino. Pero doon niya napansin ang mas nakakatakot na bagay. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. O sea, no, un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. Uf. No, huevón. A ver. Ya, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Yeah. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón.
No. Desapareció. La concha de... Kitang-kita niya itong parang may nakaupo sa loob ng kotse habang pinagmamasdan niya mula sa labas. Agad niyang nilapitan ang sasakyan at binuksan ang mga pinto. Ngunit nang tingnan na niya ang loob, wala namang tao. Wala rin kahit sino sa paligid ng parking area. May ilang nagsabing baka refleksyon lang ito sa windshield dahil sa anggulo ng kamera. Pero ayon sa video, kisame lang ang nasa itaas ng sasakyan at walang anumang bagay na maaaring magmukhang mukha. May koneksyon kaya ito sa ospital na iyon sa kalaliman ng gabi o isa lang itong optical illusion? Kayo na ang bahalang magdesisyon. Isang lalaki na nagngangalang Joel ang bumili ng isang kakaibang lumang laruan mula sa isang lumang marketplace. Hindi nagtagal matapos niya itong maiuwi. Nagsimula na ring mangyari ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, nagising siya dahil sa malalakas na ingay sa loob ng bahay. O sea, son las 3 de la mañana, se siguen escuchando muchos ruidos allá afuera. Quieren abrir la puerta, Reza. ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, líbrame del mal. Desde que compré ese espejo, Raza. Ay. Dahil sa takot, mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto pero hindi pa doon natapos ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, may narinig siyang mga kaluskos sa ilalim mismo ng kanyang kama. Se escucha que están rasguñando abajo de la cama. No hay nadie, Raza, a la madre. ¿Qué rollo? Nang itutok niya ang kamera, tila may isang braso na nakausli mula sa ilalim nito. Ngunit nang silipin niya ng mabuti, wala namang tao roon. Ilang gabi pa ang lumipas. Bandang 1:00 ng madaling araw, kusa namang bumukas ang ilaw sa kanyang silid. Maya-maya, Es la 1 de la mañana, acaban de prender la luz de la sala. Desde que compré ese espejo están pasando todas las cosas raras. A la madre. ¿Qué fue eso? Eso se está saliendo de control ya. may nakita siyang maitim na anyo na sumisilip mula sa sulok ng pader at nakatitig lamang sa kanya. Agad niya itong sinundan, pero pagdating niya sa sulok, wala na siyang nadatnan. Marahil, 2 beses ng pag-iisipan ng ilan ang pagbili ng mga kakaibang lumang bagay. Sana ay magbigay pa si Joel ng mga susunod na update tungkol sa mga nangyari. Isang lalaki na pangalang Davo na bumili ng isang lumang manika sa isang street stall sa Mexico sa halagang 20 Mexican pesos o humigit kumulang $1 hindi nagtagal matapos niya itong maiuwi. Nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Nang subukan niyang ibalik ang manika, wala na ang mismong tindahan kung saan niya ito binili. Kamakailan lang, noong Oktubre 30, kasama ni Davo ang kanyang mga pinsan at mga pamangkin sa sala ng kanilang bahay nang bigla silang makarinig ng sigaw na tila humihingi ng tulong. ¿Fuiste tú? ¿No fuiste tú? Escuché como por la cocina. Se escuchó muy cerca.
fueron los vecinos, ¿ah? Nang tingnan niya ang CCTV footage, napansin niyang may tila nakasilip sa kanyang bintana. Mahirap itong makita ng malinaw, pero parang isang maputlang muka ang nakatitig mula sa labas. Agad siyang lumabas para tingnan kung sino iyon. Déjenme ver porque es que está muy oscuro. Fíjense la altura que se ve ya desde aquí, ¿no? Entonces, ay, me caigo. Ush, es que está muy oscuro aquí, no se ve muy bien. No se ve muy bien. Esa es la casa de mi hermana. Entonces, si se dan cuenta, voy bajando las escaleras, ¿no? Y se empieza a hacer todo más bajo. Más abajo, más abajo. Este caminito que están viendo es más abajo. Es un sendero que es hacia abajo. Entonces, voy a pisar esta. Para los que digan que alguien se puso una escalera, o los que lleguen a decir que es una escalera, vean la altura. No podemos poner escaleras. Para que vean. ¿Ok? Yo mido 1.75. Y eso de allá, o sea, están viendo, espero que se esté viendo bien, ¿eh? Pero es una altura considerable. Son más de 2,5 metros, ¿no? Entonces, para que no queden dudas de que... Y escaleras nosotros no tenemos, a menos de que digan, alguien se trepó por aquí así. Y no. Porque se asomó justamente de la parte de ahí. En esa parte fue de donde se asomó. Entonces, como que los arbustos y todo eso, pues no hacen mucho mucho el paro, ¿no? Entonces, Habang iniikot niya ang paligid, isang napakabilis na anino ang biglang dumaan. Pero mas nakakatakot pa rito, may makikitang pares ng mga paa na tila nakatayo mismo sa tabi niya. Maya-maya, makikita na naman itong tila nagtatago sa kalapit na bahagi ng bahay. Ayon kay Davo, higit 7 talampakan ang taas ng kanyang bintana mula sa lupa. Kung may totoong sumilip doon, kailangan nitong maging napakataas para maabot ang bintana. Ano nga ba ang sumusunod sa pamilya ni Davo? Kayo ang bahalang magbigay ng inyong opinyon. Bandang 12:00 ng hating gabi sa Pilipinas, isang pamilya ang nakaranas ng sunod-sunod na nakakakilabot na pangyayari. Tahimik lang sana silang nagpapalipas ng gabi nang bigla silang makarinig ng malalakas at agresibong ingay sa labas ng bahay. Balik ka sa lang yung guys. Ano man eh? Ayawan na sila sa mga pagdala. Waso na nito. Ungo na may dire. Pantag tao lang ni patay ng buang lagi. Noong una, inisip ni Gian na baka may taong gumagala o may masamang balak sa paligid. Kaya lumabas siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Pero ang naabutan niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahil sa sobrang kaba, bumalik muna siya sa loob ng bahay hanggang sa tumigil ang pagyanig. Pero makalipas lang ang ilang minuto, nagsimula na naman ito. Ano ba? Ay gawas ako, wait tao. Awa, gawas na to. Awa, ang bintana na mo. Wait tao. Flashlight na ba? Inuang man yung lugar eh. Sabi mo, di ungo na kadari. Giungo
Gamantaan yung style. Lagi. Wala, gid lagi. Tawa. Oh, tawas na ito ah. Tawas na ko. Wag gid. Atay ba ningin? Hmm? Hmm? Lira ba di kami? Tamni, nagaray. Ikim Jis, aliyo guguan yung dribi, kabi naman nani. Mula sa loob ng bahay, makikita ang mga kurtina at bintanang patuloy na umaalog. Nang muli siyang lumabas, napansin niyang hindi lang pala ang bintana ng kanyang kwarto ang gumagalaw. Isa nga ba itong totoong paranormal na pangyayari o may lohikal na paliwanag lang ang lahat? Kayo na ang humusga.